Na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nilabas po ng COA, pinakamalaki pong ginastos na confidential fund ay kay Bongbong Marcos at ang Office of the President na nagkakahalaga ng tumataginting na 2.25 billion at 10 billion po ang kabuuang halaga ng confidential fund. Pero bakit po nag-stick ang investigasyon kay BP Sara? Ang tanong, kailan nyo imbestigahan yan? May investigasyon ba? Dapat meron, di ba? Kasi unfair naman. Okay. Lalabas po kayong mga ipokrito pag wala. Ito po, tinanong po si President Marcos kailan ang uwi ni Veloso. Sasagutin po ni President Marcos yan. Alam nyo, pinagmamalaki nila yan. Wala kayo sa presidente namin. Siya lang ang makakapagpauwi kay Veloso. Pucha, tuwan-tuwa lahat. Talagang pinagmalaki rin sa bibig mismo ni BBM. No? Na mapapauwi nila si Veloso. Ano sagot ni BBM kung makakauwi ba ngayong Pasko? Kita nyo. Isang congressman, diretsa ng inukasahan ang ating Vice President na binulsa. Binulsa ang confidential funds. Tindi mo, boy! Wala nang awat-awat ang bunganga nitong tao na to. At syempre pa, wini-welcome po ni BP Sara yung impeachment. Hindi dahil sa siya nakasalang, kundi dahil siya na lang ang nakasalang. Hindi na po yung kanyang tauhan. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Alam po ninyo, yung Kongreso po, nasobrahan, no? Ang confidential fund po, matagal na pong may confidential fund. No? Hindi lang po si Vice President Sara Duterte ang kauna-unahang nagkaroon ng confidential fund. In fact, nung mayor siya ng Davao, may confidential fund na po ang mga mayor. No? Isang ang balita rito, sa buong Batangas, isang isang city lang po. O city ba o munisipyo lang. Teka lang, titignan ko lang kung ano Kung munisipyo lang ba o isang syudad lang sa Batangas, yan. Hindi. Sa buong Calabar Zone, Batangas lang daw po ang walang confidential fund. So, ibig sabihin, normal po to. No? Normal. Bakit parang masama, minasama, at masamang magkaroon ng confidential fund sa panahon ngayon? Wala po kasi silang maibato kay BP Sara. Gusto po nilang siraan si BP Sara. At yun po ang nakikita nila, yung confidential fund. Ngayon, inopen po nila yan, wala po silang nahita, no? Wala po silang nakitang pagnanakaw. Nag-imbestiga sila, nakapitong investigasyon, wala pong testigo na nagsabi na ang confidential fund ay binulsa. Wala pong ebidensya, paper trail na ibinulsa ni BP Sara yung confidential fund. Ang tanong, kung wala, dalawa lang po yung pinagbabatayan, no? Material evidence, yung ebidensya mismo, no? At saka testimonya.
Sa 7 beses, may narinig po ba kayo na nag-testify against VP Sara? Para lang po malinaw nyo, ha, ayon po sa batas, ganito po dinidetermine kung ang isang tao, kahit na anong kaso, kung ang isang tao po ay mayroon pong kasalanan, no? Simple lang po mag-determine. Ebidensya, material evidence, at testimonya. Minsan, kahit nagmumura na yung ebidensya, kinakailangan pa po niya na may patotoo. Kinakailangan pa po niya ng tao na magtuturo, no? Hindi po sapat na yung material evidence. Halimbawa po, nakakita po ng kutsilyo. May patayan, nakita yung kutsilyo at sinukat nila. Ito nga yung pinansaksak diyan sa tao na yan. Kinakailangan mo pa rin pong may mag-testify, may mag-testify na yung salarin, siya yung sumaksak talaga. Hindi sapat minsan, kahit very obvious na yung kutsilyong ginamit ay galing sa bahay nung salarin, no? Kinakailangan pa rin po na may testigo na makita po, magturo doon sa salarin na siya nga yung sumaksak. O kaya, kahit hindi nakita na sumaksak, siya yung kaaway, siya yung umuwi ng bahay, at pagdating, may dala ng panaksak. Kahit hindi pa po nakita nung testigo na siya yung nanaksak, basta sinabi niya, kainuman po nila ako, nagtalo. Tapos po umihi ako. Nakita ko yung isa habang ako umiihi, napalingon ako. Humahangos galing sa bahay, may dalang kutsilyo. At tumakbo na po ako. Yung mga ganun, yun po, may ebidensya nakuha at may nag-testify na malamang siya yung nanaksak kasi siya yung may dala na kutsilyo. Ganyan po lahat ng krimen. No? Bakit po? Kasi may nagbibintang na . Isa pong congressman na nagbintang. Ito po ang bintang niya. Basahin ko lang yung bintang nitong congressman na to. Hulaan nyo kung sino. Yung pinakamukhang stress. Sabi nga dun sa isang post, mukha kang stress na Santa Claus. Kilala nyo na kung sino yun? Kilala nyo na yung mukhang stress na Santa Claus na congressman? Batang-bata. Pero mukhang kasintanda na ni, Ito po, La Union Congressman Ortega accuses Vice President pocketing confidential fund. Ibinulsa. Ibinulsa raw ni Vice President. Wala na pong paligoy-ligoy. No? Ito pong mga 2 Pasko ang lumipas na nilustay niya. At kasabwat niya ang pera ng bayan. Kasabwat niya. Yan. Para siyang Santa Claus ng OBP at DepEd na namimigay ng pera na pinaghirapan ng taong bayan. Pero hindi lang pinamimigay, mukhang binubulsa pa. In short, yumayaman si VP Sara at ang kanyang kasamahan habang marami pang kumakapit pa rin sa patalim. Okay, eto po, makukonclude mo lang kung kayo nag-imbestiga, di ba? Sabi ko nga, meron po bang ebidensya na nagsasabi na binulsa ni VP Sara? Matagal na po ako nanonood ng mga hearing. Lalo na yan, mga nag-iimbestiga. Halos lahat po ng hearing, mayroon pong nagpatotoo na binulsa niya. Mayroon po nagpatotoo na mayroong nagaganap na nakawan o nagaganap na pagnanakaw sa pondo. No? May nagaganap na anomalya. Sino po sa mga testigo ang nagturo kay VP Sara na binulsa niya? Wala. Matagal na rin po ako. May ebidensya po. Bank account.
mga transaksyon, ha? Merong mga lipatan ng pera. Karamihan diyan kung hindi po bank account, yung susundan yung paper trail sa bank account, may mga inabot na sobre. Ako po ang nagdala. Kinuha ko po yung pera galing sa Bilibid. Ako po ang bagman ni Dilima. Pero di ba, si Dayan, ganun lang ano niya eh. Kinuha ko kay ganung tao. Ibinigay sa akin. Ha? May nagpapatanong po dito. Sige, paliwanag mo din ba to? Alam niyo, nasasaktan ba kayo sa maganda kong paliwanag? Ha? Sige. Kaya pagbigyan natin tong tokmol na to. Sige, paliwanag mo din ba dong kung totoo ang video ni BBM na sumisinghot? Una po, hindi ko sinabi na may video si BBM na sumisinghot. Hindi ko rin po yan pinalabas dito sa channel ko. Dito mo ba napanood? Punta ka ron kung saan nagsasabi yung tao. Yun ang tanungin mo. Alam mo, Brad, si Badong ako. Baka babae yung nagsabi niyan. Tanong mo dun sa babaeng vlogger. O lalaki na hindi Badong ang pangalan. Ang problema sa inyo, makikitid utak nyo. Pinapaliwanag nyo sa akin yung bagay na hindi ko sinabi. Balik tayo sa katotohanan. Masakit kasi tanggapin ang katotohanan. Yung mga video, sininghot ang video, wala akong pakialam dyan. Kanya-kanya po tayo ng paliwanag na vlogger. Hindi po kami bayaran. No? Hindi po si Badong kung anong iutos, no? ng kung sino susunod. Wala akong kinalaman sa video. Magtatanong ka rito ng video. Asan yung video? Mukha ko lang nakikita dito. Balik na tayo sa totohanan. Eto na tayo. Sino ang nagsabi, wag na, hindi na. Buburahin ko na yung bayaran. Anak ng pupa. Yan na naman magiging issue nyo, bayaran. Wala na nagbabayad. Sorry po, nasabi ko yung bayad. Balik na lang tayo dito sa video. Ganyan sila eh, no? May nasabi si Badong, putakte na natin. Okay. Simple lang po ang gusto kong sabihin. Kung hindi man po nakita na may paper trail, dati matatalas eh. Sino po, natatandaan ko yung magagaling na investigasyon noon? Karamihan po sa Senado. Sino po yung nakapirma sa bank account na yan? Nakikilala mo ba yung pirma na yan? Opo. Pirma mo ba yan? Opo, pirma ko yan. Sa bangkong, pakibasa mo nga kung ano yung account number. Account number mo ba yan? Saan galing yung pumasok dyan sa bangko na yan? Ganun po ang mga tanungan. May paper trail. May pumasok na pera. Or ganito po. Kasi kadalasan po, pag mga illegal pong gawain, cash po yan, cash basis. Kaya nga po may heavy luggage eh. Yeah? Heavy luggage, too heavy luggage. Kasi po pera. Kadalasan naman may mga bagman. Natatandaan ko yung mga tanong ni Ramon Revilla Sr. Alam nyo ba kung gaano kabigat ang isang manok? Bakit po? Bakit niya tinanong yung manok? Kasi mananabong siya. Tapos pera yung sinasabi. Pera na nilagay daw sa backpack. So ipapakita ni Ramon Revilla Jr. na yung perang nilagay sa backpack ay kasya. Yun yung sinasabi natin. Mayroon po ba nagtestigo na siya ay may pera at dinala niya yung pera sa bahay ni BP Sara o binigay niya kay BP Sara o si BP Sara? Meron po ba kayo narinig? Kasi binulsa daw eh. Dalawa lang po yan. Binigay ng cash o pinadaan sa court. Binigay ng cheque o pinadaan sa bangko. May narinig po ba kayo na nag-deliver kay BP Sara
Sa bahay, karaniwan sa bahay o kaya sa kotse o sa isang restaurant? Wala. Paano may ibubulsa yun? Ayan, sabi nila. Puro imagination, sabi ni Ram. Puro imagination at haka-haka. Baka siya si Mayor Grace Piatos. Baka hindi. Puta, hindi po pwede na mag-conclude kung matino kang tao. Hindi ko po sinasabing hindi matino si Ortega. Pero kung matino kang tao, lalo na't kung congressman ka, hindi ka pwedeng mag-conclude na aakusahan mo yung pangalawa sa pinakamataas na dorobo, binulsa yung pera, magnanakaw. Sobra-sobra na ang ginagawa niyong pambabastos sa ating Vice President. Sobra. Mga bastos kayo. Di ko po kayo tinitira ng personal. Tinitira ko yung ginagawa niyo sa ating Vice President. Sobra ng ginagawa niyo. Nagtataka kayo. Sa isang banda may mga agenda, may mga manifesto kayo na sinasabi na kinakailangan magkaisa ang buong Pilipinas. Paano magkakaisa? Paano magkakaisa ang Pilipinas sa ginagawa nyo sa aming Vice President? Magkakaisa tayo? Kayo nagwawasak ng unity. Dati yung ka-unity team yan Pinagtripan nyo lang. Nawasakin. Confidential fund. Yan yung paraan ninyo para wasakin. Ano sabi ng COA? Pinakamalaking ginastos na confidential fund, Office of the President. Kailan nyo imbestigahan? Ayon pa sa COA, sa buong Calabar Zone, saan na ba yun? Sa buong Calabar Zone, Batangas lang yung tanging walang confidential spending. Noong ibig sabihin lahat, Cavite, Laguna, Quezon, lahat yan may confidential fund. Kailan nyo imbestigahan? May balak ba kayong imbestigahan? Nalalantad po, akala ninyo, no? Akala nyo, naiisahan nyo yung Office of the Vice President. Akala nyo, nakakaisa kayo. Pero nalalantad kayo sa taong bayan. Ibig mo sabihin ba dong halos lahat ng probinsya, halos lahat na naglalaki ang mga syudad, merong confidential fund? Opo. Mayroon po. Bakit walang investigasyon? Tanong nyo sa kanila. Kung talagang masama ang confidential fund, hindi ako nagsasabing masama yan. In fact, sa Davao City, kaya nga po gustong i-apply ni BP Sara. Sa Davao City po, yan po ang ginamit ni BP Sara nung siya ay mayor para maideklara yung Davao City na insurgent free. Yung mga nakakaalam po ng kasaysayan ng Davao, yung mga nakakaalam po ng kasaysayan ng Pilipinas, ng Mindanao, malalaman nyo po na isa po yan sa pinaka maraming insurgent. Kuta po yan Yung mga kabundukan po dyan sa Davao. Naalala ko hindi pa sikat si Tatay Digong bilang national. Mayor pa lang yan. Nababalita na yan tuwing may mga negosasyon, no? Pagpapalaya ng bihag. Kasama po si Mayor Duterte at that time. Bakit? Marami pong insurgent sa Davao. No? Pero paano po nakapagdeklara na insurgent free ang Davao? Nakita nyo po sa mga kwento, pati sila Pastor Kibuloy, no? Talagang lumaki sila na may mga insurgent talaga dyan.
Lumaki sila nila Tatay Digong dyan. Dyan na sila nagsitandaan. Natuto na sila makisama dyan. Pero unti-unti nawala nila. Malaking bagay yung confidential fund. Hindi ko po minamasama yung confidential fund. Pero kung ginawa po ninyong imbestigahan si VP Sara dahil sa confidential fund, imbestigahan nyo rin ang lahat. Lahat ng mayor, lahat ng gobernador na gumasto sa pamamagitan ng confidential fund. Bakit hindi nyo po pwede? Magagalit po yung gobernador nila. Magagalit yung gobernador na mga yan. Hinahayaan namin kayong wasakin nyo si VP Sara. Pero hindi kami papayag na wawasakin nyo kami dito sa probinsya natin. So ano ngayon na nalalantad, mga kapatid? Nalalantad lang na yung lahat ng investigasyon nyo tungkol sa mga Duterte, hindi po totoo na yan ay para sa transparency. Yan po ay concern kayo na pera ng taong bayan. Nalalantad lalo na itong lahat ng ginagawa ninyo ay paninira lang sa mga Duterte. Wala nga kayong sinampang kaso ng impeachment. Pwede naman pala kayong magkaso. Ba't wala kayong sinasampang kaso? Alam nyo matatalo kayo. Diba? Alam ninyo na matatalo kayo. Ayan, Inquirer po nagbalita niya na confidential intelligence funds expenses hit 10 billion in 2023. 10 billion in 2023? Gaano lang yung confidential fund ni VP Sara? Lantad na lantad yung ginawa ninyo. Dapat, ang investigasyon nyo, investigating VP Sara, exposing para siya ay hindi na manalo sa 2028. Matutuwa pa yung mga kaalyado nyo. Kaya imbis na bumabango kayo, imbis na bumabango si BBM, imbis na bumabango si Martin, lalo nyo sinisira. Nakalimutan nyo yata na hindi nyo na-control ang balita ngayon. Nakakalimot yata kayo na mas makapangyarihan na ngayon ng social media. Paano hindi lalakas? Back up. Lumalakas na naman daw. Alam nyo po, dito po sa kamay nila, makikita nyo po kung lumalakas sila. Tanong, noong bang panahon ni Tatay Digong, may mga nakikita kayong ganyang karaming nagwelga, nagrarally laban kay Tatay Digong? Nakakaawa na po yung mga nagrarally na yan nung panahon ni Tatay Digong. Kasi 5, 6, 10 na pinakamaraming rallies. Ngayon po, sangkatutak na naman uli. Inaamin natin, mas marami. Mas marami yung umatin dun sa mga rally nila. Kaya lang, isang araw lang yun. Mas marami umatin sa rally nila kaysa rally ng mga loyalista ni Marcos. Di ba tama? Wag sa atin kasi mas marami tayo. Viral lang ating rally. Kasama yung mga nanonood. Viral. Online pala, online. Online rally ng ginagawa natin. Alam nyo, no? Sa totoo lang, nagbalik na yung malalaking rally. Ano ba epekto niyan? Diyan na sila makakapag-recruit. Kunti lang talaga. Nakakaawa nga sila Franz Castro, panay lakad na sila . Punta tayo sa iba pang balita. Ito po, may tanong po rito kay BBM. Ito po, ang background po nito, walang kaabog-abog, nag-ingay itong mga to, no? Wala kayo. Anong ginawa ni President? Bakit tahimik kayo mga DDS? O yan, si Biloso, mapapalaya na ni Marcos.
ni BBM. Palis pala kayo eh. Pinabayaan lang ni Duterte yan. Pero, kilala niyo si Biloso, di ba? Yan po may kaso na pagdadala ng droga. Pagpapasok ng droga sa Indonesia. Guilty. No? Convicted. Kaya hindi po tayo kumikibo. Kaya ayaw din po makialam ni Pangulong Duterte. Pero sa ibang kaso po ng pagmamalabis sa mga OFW, alam nyo naman yung nangyari na sa Kuwait. Shock na siya. Kaya wag nyo po sabihin na hindi concern si Pangulong Duterte sa mga OFW. Siya nga lang po yung nakapanawagan na nagsabi na pag hindi nyo inayos yung pakikitungo, ano bang bansa yun? Kuwait, no? Kung hindi ako nagkakamali, Kuwait yun. May namatay yatang OFW. Ipo-pull out natin lahat ng OFW natin. Dahil sa ginawa sa isang kababayan natin. Baka nakakalimutan nyo rin po, kamakailan lang may binitay po sa Saudi. Marami pong nailigtas si Pangulong Duterte, hindi lang siya nakialam kay Biloso. Dahil ayaw niyang pakialaman din siya pagdating sa droga. UAE ba yan? Hindi, alam ko Kuwait eh. Tumahimik po. Maganda po, bilib po mga, alam niyo mga taga-ibang bansa, bilib na bilib kay Duterte. Kahilera niya po sa Time Magazine, di ba? Putin, Erdogan, si Duterte. Time Magazine. Okay, sa madaling salita, hindi totoo yung pinalalabas nila na walang pakialam si Duterte. Panahon nga ni Duterte, nagkaroon na kapanatagan yung mga OFW. Dahil alam nila na may magtatanggol sa kanilang Pangulo. Ngayon, panahon ni Marcos, may binitay sa Saudi. Tama, di ba? Ngayon may binitay. Oo nga po, OFW yun eh. Oo, yun. Quiet nga yun. O sige, tuloy po natin. Ngayon, ito po, tinanong po si BBM ng mga reporter, dinudumog siya eh. Kasi po, ayan, kay Biloso. Well, you know, we were asked by the Indonesian government not to make any announcements until everything is settled. So let's respect that request. All right? Isa pa. Well, you know, we were asked by the Indonesian government not to make any announcements until everything is settled. So let's respect that. O, di ba? Tinanong siya ngayon, makakauwi po ba, Mr. President, si Mary Jane ba? Mary Jane Biloso? You know, let us respect Indonesian government. Nakiusap daw yung Indonesian government na wag na raw po mag-announce. Ha? Akala ko ba? Akala ko po ba, no? Okay, akala ko po ba okay na, makakauwi na. 'Di ba kayo nag-announce? Yung mga supporter niyo po nangantsaw na eh. Kinantsawan na po si Tatay Digong na hindi niya nailigtas eh. Si Biloso eh. Ngayon ang sasabihin niyo, wag, let us respect the Indonesian government. Akala ko po ba okay na? Akala ko po ba maiuwi na? Bakit parang iba na ngayon ng
Ngayon, bawal na tayo magsalita hanggat hindi pa naayos. O, yan ang sinasabi ko sa inyo. Sana naman, wag naman yan maging pangarap lang. Nauuna kasi yung pagdirewang nyo eh. At pangangantyaw. Hukay pa lang eh, hukay pa lang. Hindi ito naisip ni Duterte. Yung pag meron po sila naisip, halimbawa naisip nila na magkaroon ng ayusin yung kidney center. Talagang meron na sila, hukay pa lang, yung ano pa lang. Magtatanim pa lang ng ano. Ano na nga tawag doon sa hukay? As in literal na hukay pa lang. Ano yan yung hindi inauguration eh. Ano yung tawag doon sa hukay pa lang? Yung may ilalagay lang sila na ano? Groundbreaking. Groundbreaking pa lang. Wala pa po ni isang poste. Kung makantyaw yan mga yan, sabihin, hindi ito naisip ni Duterte. Talagang hindi maisip ni Duterte ang maghukay. sa dami po ng inauguration, wala pong pundasyon pa yun. Roger Mendoza, hindi pa po pundasyon yan. Hukay pa lang, groundbreaking pa lang, lalagay pa lang yung mga parapernalya dun. Hindi pa po pundasyon yung ginagawa. Hukay pa lang. Mangangantyaw na yan. Mangangantyaw na. Pasalamat ka na lang ba dong at least nakinig ang... yan yung sinasabi nyo eh. Dahil kay BBM mapapalaya. Ano sabi ni BBM ngayon? Huwag na muna natin pag-usapan yan. Then, bokikay po kami dyan dahil droga po ang kaso niyan. No? Huwag niyo pong gawin santa. Hindi po yan santa. Droga po kaso niya. Anti-drugs kami, remember? hindi naman po kami katulad yung pro-droga eh. Kung kayo po ay pro-droga kayo, hindi po kami pro-droga. Sino ba dapat ang pansamantalang pagsisimulan na nakaraan? Admin para matapos ang sunod na admin. Sino dapat ang pasalamatan pag sinimulan ng nakaraan? Wala na po yung mga ano. Huwag niyo na pong mga pasalamatan. Wala naman po. Lahat po na napatapos niya na proyekto ni Pangulong Duterte, ariin nyo na, wala kaming pakialam. Okay lang po sa amin yan. Sa dami po na nagawa ni Duterte, nasimulan at natapos. Hindi po kami ma-insecure sa isa, dalawang. Sige nga, sabihin nyo nga kung ano yung mga nagawa. Puta, wala pa sa isang kamay yan. 5 lang yung daliri na isang kamay. Hindi, tinitiyak ko sa inyo. Wala pa kayong masasabing kay BBM na infrastructure. Hindi pa kasya sa isang kamay. Huwag niyo nang pagmalaki yung... Hindi po usapin yan. Lahat ng matapos niya, ipagmalaki niyo. Wala nga natatapos eh. Naknantito po. Panay kayo mga imahinasyon. Kung natapos ba ni BBM, ang sinimulan ni kaninong tapusin niyo muna bago kayo mag-claim ng mga kung ano yung premyo. Sa dami po na nagawa ni Duterte, hindi na namin kinakailangang makipagtalo. Sa 3 taon na wala pa man lang nasimulan at wala pa natatapos. Kung may natapos, 1, 2. Thank you very much kay Kap Elsar. Ami Cabrera. Hindi ko nakita. Michael De Los Reyes, ang dami mong tanong na Depende po, kung maliit lang ang project, kahit 3 buwan lang, tapos na. Kung malaki po, pwedeng 8 taon. Ano ba naman tanong yan? 2 taon lang ba? Kung di pa dakdakan lang kayo ng dakdakan. Hindi po kami insecure sa inyo. Lahat po ng tapusin ni Bongbong inyo. Wala po kaming problema. Kaso wala eh. Ayuda lang kayo eh. Kung may natapos, sige, inyo na yan.
Wala pa po sa sige, magsabi kayo ng mga natapos. Sinimulan ni Duterte, natapos ni BBM. Ano? Wala nga eh. Yun nga kami namumblema sa inyo. Tapos magano, gano'n ba kadalaga na? Kasi kung maano po yan ng gano'n, puta. Pare-pareho ba yan? Yung po bang tulay na, eto tignan nyo po. Real talk po tayo. Yun pong tulay ng Cebu. Sisilek. Siguro naman wala na magkiklaim niya na ibang tao. Sinimulan kay Duterte, natapos ni Duterte. Ano? Wala. Simple lang. Walang problema. Kayo, panay kayo dakdak. Kung natapos to, kanino to? Kung ngayon sinimulan, wala kayo nasisimula, wala kayo nasimulan, period. May natatapos kayo, wala pang 5 piraso. Ano ba pagmamalaki nyo? Sige nga, isa-isahin nyo nga yung natapos kay Marcos. Diyos ko. Pagmamalaki nyo, kung may natapos na, at tinapos yung natapos na, dakdakan. Natapos nyo, dakdakan. Dakdak lang ang natapos nyo. Ganyan, no? Kay Biloso, pinagmalaki nyo na, wala pa rito. Kala ko nga, nariyan kung bahang-baha yung pangangantyaw. Hindi nagawa yan, Kaya nga sabi ko nga, kahit na tinapos nyo lang, ipagmalaki nyo. Wala nga eh. Ayudang pinamimigay nyo, ayuda. Kaya yung may mga nalalaman pa kayong kwentuhan na kung eto nagsimula, eto wala nga po. Wala tayong pinag-uusapan na tapos, give me one na natapos nyo. Sabi po ni BP Sara, I welcome that finally na-file na yung impeachment case na sinasabi nilang i-file nila since last year pa. Okay din yung impeachment case dahil ako lang yung tinitira doon. Ako lang ang iniimbestigahan noon. Ako lang. Ami Cabrera, mag-message ka para magawa kitang moderator. Ako lang iniimbestigahan noon. Ako lang ang inaatake na impeachment case. Hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa OBP and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. Alam po ninyo, nakakatuwa po na meron tayong hindi po, marami po na pauwi si Tatay Digong, no? KMY, hindi po 'yung sinasagot natin. Kung marami po na pauwi si Tatay Digong, no? Ang dami pong gera na pinauwi ni Tatay Digong yung mga tao. Marami rin pong ang sinasabi lang natin yung biloso lang po. Si Biloso lang po yung pinagmamalaki nila na wala daw ginawa si Digong. Paano may gagawin? 'Di ba? Paano may gagawin? Droga nga ang kaso nung Biloso. Yun po yun. Opo, mas importante kay Biloso yung Balanggi Gabels. Alam niyo po ba yung simbolo ng Balanggi Gabels? Alam niyo po ba istorya ng Balanggiga? Huwag mo kaming kantsawan na bell lang yun. Alam niyo ba yung bell ng Balanggiga? Ginawa pong trophy yan ng mga Amerikano. Kasi napahiya po sila. Ang istorya po ng Balanggiga, eto po yan Akala nila yung mga tao riyan sa Balanggiga, sa Samar yan, no? Ito po yung konting kwento dyan.
pinainom nila ng painom, kala nila kasiyahan. Kala nila mga babae pa yung nagpapainom sa kanila, nagsuot po ng mga babae. May mga, nung lasing na po yung mga Amerikano, pinagtataga sila ng mga tao dyan. Hindi po katraidoran yun. Talo sila, di barilya mga yan. Yung bawi po sa galit po ng mga Amerikano, inutusan po yan. Inutos ng governor o yung pinakapinuno ng Amerikano rito na ubusin. Ang talaga pong historical yan. Wala kayong ititira, bata, matanda, babae, lalaki. Ha? Pinapatay lahat ng tao dyan. Holding. Grabe po yan. Massacre. Kasaysayan po yan. Massacre. At bilang tanda ng ginawa nila dyan, kinuha nila yung Balanggi Gabels. Dinila nila bilang trophy. Sa mga hindi nakakaalam nung historical, yung history po ng Balanggi Gabels, yun po yun. Minasaker ng mga Amerikano lahat. Ang utos po sa kanila, walang ititirang buhay. Bata, matanda, babae, lalaki, lahat. Lahat. Sunugin. Grabe po yan. Kaya po yan, dinala nila. Take no prisoner. Tama. Wala pong ititira. Massacre po yan. Kaya ikukumpara nyo si Biloso sa Balanggi Gabels. Diyos ko. Ang layo po. Pagkatapos po, tanging si Pangulong Duterte lang ang nagsabi na ibalik nyo sa amin yan. Dahil sa mga Pilipino, yan ang simbolo ng kabayanihan ng mga tao dyan. Nanalo sila sa unang laban. Sa resback lang sila natalo. Meron po ba? Meron po bang sa historical value po ng Balanggi Gabels at saka kay Mary Jane Biloso, kukumpara. Pasensya na po yung pamilya ni Mary Jane. Meron lang po dito mga pilosopo. Opo, mas mahalaga po yung Balanggi Gabels. Ako tinatanong nyo. Kasi nga po, anti-drugs kami. Kung kayo pro-droga, magkaiba po tayo ng utak. No, magkaiba po tayo ng utak. Anti-drugs kami. Kayo pro-drugs. Ano magagawa namin? Pero bago nyo ipagmalaki na napalaya si Mary Jane, napalaya muna. Tatahimik lang naman kami. Hindi kami mga ano. Kaya kami aasar dahil pinagmalakihan nyo na kami. Kinantsawan nyo pa si Tatay Digong. Yun naman pala. Wala naman pala. Binalikan na si BBM ng COA and exposed na 4.56 billion confidential fund na nagastos. Yun nga po eh. Tapos sasabihin nyo ngayon, wala namang anomalya eh. Sino may sabi? COA. O di ganun din ng Vice President. Pag sinabi ng COA na walang anomalya, walang anomalya. Hindi po pwedeng sabihin na ang Vice President may anomalya kahit sabihin ng COA na walang anomalya. Dahil sinabi ng congressman, di imbestigahan nyo rin. Hindi namin imbestigahan, exclusive kami. Exclusive kami para lang sa Vice President ng Pilipinas. Yun po ang mas, di ba? Sinabi naman ni Tatay Digong yun eh.